Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, may nathala or may isang bulat si Senator Amy Marcos. May ibinulgar si Senator Amy Marcos para matapos na itong BICAM, GAA, kasi trending ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos, sinabihan niya si PRRD na sinungaling. Naku po. Tapos, ang alam ng mga Pilipino na si PRRD ay diniscuss niya ang BICAM sa 2025. Naku. Sabi ng ilang netizen, Amy Marcos kinampihan pa si PRRD laban kay BBM. PRRD is a liar. BBM naguluhan o walang alam. Naku po. Ito kasi ang pinost ni Senator Amy Marcos ngayon. So yung nagsasabi na si Pangulong Duterte ay sinungaling or fake news peddler, basahin nyo. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos para magkalabasan. Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. It means blanco ang BICAM. May mga blanco sa BICAM. So inamin ni Senator Amy Marcos na may blanco talaga sa BICAM report. So hindi nagsisinungaling si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte. So yung nagsasabi na si Pangulong Duterte ay fake news peddler, si Pangulong Duterte gusto talagang siraan si BBM para ang mga tao ay magalit kay BBM. Tingnan niyo tama si si Pangulong Duterte na may mga blanco sa BICAM. Kasi ang BICAM ang diniscuss ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Yung GAA naman, ang alam ni Senator Amy Marcos, inayos na ng Congress. Ang tanong ng mga netizen, napag-usapan ba yan, yung GAA na yan? Nagkaroon ba ng deliberation, yung mga blankong inilagay doon sa BICAM? Yon ang gustong malaman ng mga tao ngayon. Hindi yung parang inakusahan si Pangulong Duterte na fake news peddlers, liar, gawa-gawa lang ng iskandalo or chismis at hindi totoo yung inilabas na dokumento. Paano hindi maging totoo? May mga nakapirmang senador at kongresista. Kaya nga sabi ng ilang netizen, bakit nga pumirma ang ilang mga senador at ilang mga kongresista sa BICAM report na may blanco? Kaya nga sila si Amy Marcos ay hindi pumirma doon. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Bakit siya hindi pumirma? Ito kabibig ko. Ito, this one. Ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. This was dumating sa ika 11 ng Disyembre. Palagyahan natin Dumating sa ika-11 ng Disyembre ang pitsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Wala mang detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilaspastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lang ipasok ang akap. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Papaano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? So sino ngayon ang sinungaling? Si PRRD? O yung nagsasabing PRRD, sinungaling ka? Diba? Sa hindi malamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon, hindi pinakinggan ang aking pakiusap. So tama ang ipresinta ni na Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Ito yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be complete. That is not allowed.
Bakit mo ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Mag-ano pa yung tao, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? O blanco. Then, Bycam ha? whoever is the end user of this papel would have the, ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, pasobra natin ng konti. Para yung, ganun talaga yan, o kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulangan ninyo. Ito yung mga blanco. Ito naman kay Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung bicameral conference. Again, BICAM report ang diniscuss ni Pangulong Duterte sa podcast nila, hindi GAA. BICAM report. Committee report. Pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11, page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on and program appropriations. Nahalata ko sa kasi Mayor, daming Mr. President, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung BICAM report ang kanilang presenta at pinag-usapan. Ito naman ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. GAA ang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinag-usapan BICAM report. At kinonfirm ito ni Amy Marcos na may mga blanco sa BICAM. Kaya nga hindi siya pumirma kasi may mga blanco at may mga documenting gusto siyang mahanap pero hindi maibigay. Ngayon ang sagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos, GAA. Diba? Magkaiba. Kaya nga, nasabi ni BBM na Duterte is lying kasi GAA ang punto ni Bongbong Marcos. Pero kay Duterte is BICAM report. So paano na-process ang BICAM report na nagkaroon ng GAA at anong nangyari sa mga blanco doon? He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. He's lying. There you go mga kabibig. Yun ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, para yatang mas lalong tawag dito, titindi itong sagutan na ito. Sana pumagitna si Amy Marcos para ipaintindi ni tawag ito ni PBBM na mali ang nakarating na news sa iyo.
Sabi din kasi, on alleged discrepancies in the 2025 national budget. Sabi ni Pangulong Duterte, please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka blanco. Parang bigyan ka ng blankong cheque dyan at bahala na kayo sa ilagay nyo. Ito naman ang sagot ni Bongbong Marcos, he's lying. Yung sinabi niya, yung about sa GAA, yung mga nakalagay doon. So, ang pinupuntirya ni Pangulong Duterte ay yung BICAM. Diba? It's very clear, sabi ni Congressman Ungab, it's very clear that I have said that there is a defect in the BICAM report. In the podcast of Basta Dabawenyo, I pointed out the pages that has blank items in bicameral conference committee report. The BICAM report is the reconciliation of the conflicting versions of the lower house and the Senate. It is the final basis of the figures that is reflected in the GAA. So if there are blank items in the BICAM report, how come at the GAA it was already complete? Despite the blank items, pwede ba yun? Kaya nga. Why did the BICAM members sign a defective bicameral conference committee report? Why did the Congress ratify a defective BICAM report? And why did the President sign a defective 2025 General Appropriation Act? Yun mga kabibig. BICAM pa lang, depektibo na. At bakit nakaligtas ito? Diba? Yun mga kabibig. Yes, it was indeed the ito ang sagot ng mga nadasan. Yes, it was indeed the basis of what should the documents been finalized, Morara na og Duterte papers. There is a sample or proofread of the paper before finalizing it and signature of the dignitaries. Kaya nga yung ibang senator hindi pumirma sa BICAM report at yung iba hindi na pumirma sa GAA. No? It was loud and clear that there are two documents for the budget. Pag lumabas yung isa at nahuli, meron silang isa na ilalabas. And psychologically, it shows from BBM's reaction during the media conference, he was smiling and the confident reaction when podcast came out. Siguro para magmukhang tanga kung sino ang bumatikos tungkol dito. And the bayaran na Congress backed them up without letting allied of Tatay know. Sabi ni Pangulong Duterte, tampering or falsification of public documents ang ginawa nila. I believe the BICAM report is defective. If so, the GAA for fiscal year 2025, although not any blank item is left and filled out, it's also defective. How does it become otherwise? The evidence speaks for itself. The Filipino does forgive, but he not tolerates spoiled mediocrity, sloppy clumsiness, and bunching incompetence. Yun na nga ang sinabi. Diba? So, sa BICAM pa lang, wala na, defective na. Bakit naka-process for GAA? Yun ang tanong ni Pangulong Duterte. Kaya, pero ang GAA kasi ang kanilang binabagin gusto yun. So, yung conflicting ideas, conflicting information. I don't know kung napaabot ba ni BBM or napanood ba ni BBM ang video. I think sabi sa video, napanood ko yung mga sinasabi nila. BBM, kung napanood mo, bakit nag-react ka about GAA? Why not BICAM? At bakit ikaw ang magsasalita tungkol sa BICAM? Well, in fact, trabaho ito ng Congress. Diba? So yun nakabibigang ating Ladies Libak-Libak for the day. Ano ang iyong opinion dito? Ano ang iyong reaction na inamin ni Senator Amy Marcos na meron talagang blanco sa BICAM report? At iba ang pag-understand ni BBM sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Sana magkaisa sila. Sana pag-usapan ito para hindi na aabot sa, awayan pa. Alam niyo naman mga diba? So yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.